Dahil sa krisis ngayon, naisip ko na bumili ng uling para may stock kami dito sa bahay at hindi lang basta to uling, odorless uling din siya na nakikita natin kadalasan sa mga sanggupsalan. Hello mga magandang araw. Ako nga pala si Praise at isang estudyanteng nanay na nag-aaral sa PUP Open University at ngayong araw isasama ko kayo sa pagbili namin ng uling dito sa lugar namin. Isip ko na to nung mga nakarang araw pa na maghanap na nga kami ng uling dahil sa tumataas na presyo ng LPG. Tingit ko lang habang nasa biyahe kami, medyo sumasakit yung ulo ko dahil sa sobrang init talaga ng panahon ngayon. Todo na yung aircon namin dyan pero sobrang init pa rin. But anyways, nakarating na nga kami dito sa lugar na kung saan may warehouse na nagbebenta ng odorless na uling. Ito pala yan located sa Barangay Wakas, Bukawi. Lagay ko na lang yung Facebook page nila para sa mga interested. Tapos ito naman yung pin location sa Google Maps. Nakahalaga nga pala ito ng 580 per sack, approximately 13.4 kilogram yung bawat sako. So pinuntahan pa talaga natin dito sa lugar ng Bukawi ang warehouse nila. So, 3 lang yung binili namin dyan at umabot siya ng 1,740 yung 3 sako. Noon pa kami gumagamit ng ganitong uling pero lately lang kami bumili ulit ng panibago dahil nga nagkaroon nga ng krisis. So, naisip ko rin na bumili sana ng induction pero dahil nga may kakulangan din na sa energy at baka magkaroon ng brownout. So, wala ring mangyayari kang mag-induction kami. Kasi wala naman kaming solar. So, ayun yung naisip ko na isa sa paraan para makabuhay. Bakit odorless na uling? Kasi, di ba pag ordinaryong uling, mausok, maamoy, tapos kumakapit pa sa damit at buhok yung amoy. Ang odorless na uling kasi halos walang amoy at mas konti ang usok. Mas okay siya gamitin lalo na kung dikit-dikit ang bahay o maliit lang ang kusina. Kagaya nung sa amin, hindi ganun kalaki yung kusina namin at dito pa sa loob ng bahay. Although may ventilation naman kami. Kaya mas safe siya sa amin na gamitin. Dahil nga user na kami nito, ang napansin ko lang is mas matagal siyang maubos kaysa sa ordinaryong uling. Kaya matipid siya in the long run. So parang hindi lang siya pang ihaw, pwede mo rin siya gamitin pang luto ng ulam, pang init ng tubig, or kahit pagsaing. So malaking tipid talaga siya kung tutuusin. Ito na nga yung dati naming uling na nakastock na lang sa likod bahay at durug-durug na. At ito naman yung bago na nabili. Sobrang compact niyan at ang tigas niya. So kung nag-iisip kayo ng pwedeng alternative or solusyon sa nangyayari sa ngayon, subukan nyo nang maghanap ng odorless na uling. Yung maghanap sa Google Maps or sa Facebook dyan sa area nyo. Type nyo lang yung odorless na uling nearby. So yun lang. Thank you for watching. Bye!